Next situation naman natin. Ang kagandahan nito, sir, dalawa lang yung force. Tapos hinahanap yung theta x, theta y ng resultant. So, kung kukunin natin yung resultant dito, parang ganito lang siya. Diba? Kailangan mo lang yung Rx. Diba pagka hindi pa pala ito yung nahanap dito. Kasi yung theta x, theta y. Ito yung theta x, theta y. Diba? Given, kailangan mo lang makuha yung Rx, Ry, and Rz. Kapag nakuha mo na yung R, nakuha mo na yung Rx, Ry, Rz, gagamitin mo yung R. Tapos, ang formula ng theta x lang natin is inverse cosine ng Rx over Ry, and so on, and so on. Ayun, kamukha lang din ito. Kaso, hindi pa yan tapos. Kailangan, kunin natin lahat ng components. O, ganun pa rin. Ang pinakamadaling gawin is coordinates. So, ano yung coordinates ni point B? For point B, ang coordinates ni B ay, ito yung origin, no? Ayan. Ang x distance natin ay 3 cosine of 60. Kasi, ito yung x distance niya, diba? So, adjacent siya sa angle. So, yung hypotenuse, cosine of 60. And then, ang y is positive 3 sine 60. Sige nga, decimal na lang natin. Hindi naman siguro magkakalayo yung sagot. 3 cosine 60 is 1.5. And then, 3 sine 60, 2.598. And then, for z distance, that is 0. And then, for point A, ang coordinates natin kay point A ay, ang x natin ay 0, ang y natin ay negative 1.5, and then ang z ay 4. And then, point C, ang x natin ay 3, ang y natin ay 0, joke lang, negative 2, ang z ay 0. And then, head minus tail lang yung gagawin natin. So, this is the force, x, y, z, and then distance d. So, unahin natin yung force na 150. Ang x natin is head minus tail. So, 1.5 minus 0, 1.5. And then, ang y is 2.598 minus 1.5. 4.098. O, bakit naging malaki? No? Positive, tas minus, magiging plus. 0 minus 4, negative 4. And then, for the force na 200, that is equal to head minus tail pa rin, 3 minus 0. Nawala? Lolo. Teka. Ngayon lang, nawala. Nagpo-blur.